Hello guys! Kumusta po? Ngayon lang ulit ako nag-vlog. Matagal po kaming walang vlog. Ilang araw? No? Na-miss ko kayo guys. Pasensya sa mga nag-aabang po. Marami pong nag-aabang sa ating vlog. Ngayon lang ulit ako nag-vlog. So, may nangyari kasi sa akin. So, in short, noong kailan ba yun? Thursday. Thursday yun. Opo. Anong date ngayon? 21. Happy Father's Day pala sa lahat ng daddy sa buong mundo. God bless you all guys. So, nangyari yung accident sa akin nung 18. So, ilang araw na wala kaming upload, hindi ako nakapag-upload. So, hindi ko na sana i-share sa inyo ito. Kaso, syempre, open ako sa inyo lahat-lahat. Ang nangyayari kasi, ganito, ikwento ko ha. Nung araw na yun, magluluto sana ako ng pananghalian namin. Usually, pag naliligo ako, around after ako mag-work sa araw, alam nyo, naliligo po ako gabi. And then, first time ko maligo ng tanghali. Naiinitan ako. That time, 12:30, naghihiwa ako ng pang lunch namin sana na ulam, pagkain. Sabi ko, maligo muna ako. Parang, ang tawag nito, mapudpudutan sa Ilocano ba? Pumasok ako around 12:30. Si Mr., sabi niya, matulog ako ha. Nag-take ako ng nap. Sabi niya, sige. That time of ni Mr. Si Mama naman, ganun din. Andito siya, pero may kausap siya yung kapatid niya. So, pumasok na ako sa banyo. And then, hindi ko namalayan na ang nangyari, basta nagpass out ako guys ng ilang oras. So pumasok ako 12:30, kumatok daw si Mama ng around 1 o'clock. Sabi niya, ang tagal naman maligo, sabi niya daw. So kumatok daw siya, and hindi niya mabuksan dahil nakalock siya. Hayaan niya daw ako kasi sabi niya baka naliligo kasi naririnig niya daw yung tubig. And then, around 2:45 ganyan, dumating na yung mga bata. Nagulat daw yung biyanan ko dahil hindi ako ang nagbukas. Tinawag yung mga bata. Si Mama sabi, nasan yung nanay niyo? Sabi niya daw, naliligo pa. Di, binuksan ni Mama yung mga bata kasi kumakatok. And then, kumatok-katok daw sila. Wala silang naririnig na alam nyo, hindi daw ako sumasagot, ganyan. And then, ginising na ni Mama si Mr. Yung asawa mo nasa banyo pa, matagal na. Kanina pa nasa banyo, naliligo, sabi ng biyanan ko. Ang ginawa ng asawa ko, i-force niya daw na i-open yung pintuan namin. Kasi nga nakalock siya. Usually, kapag naliligo ako, nilalak ko talaga. Tapos, binapatay ko ang ilaw. So, yun. Nag-alala na siya, hindi nila mabuksan. Tapos, ang ginawa ng asawa ko, may small na bintana dito sa banyo namin. Sinira niya yung screen. Tapos, maabot niya yung sa shower kasi yung tubig, ano pa siya, talagang naka-on. Tama ba yun? Naka-open, no? So, inabot niya. Tapos, hindi, yung, asan ka ba? Hindi niya ako mag-isa kasi mataas masyado yung bintana namin sa banyo. So, hindi niya daw ako makita ang nangyari. Kinuha niya daw yung cellphone niya. So, kwento ko sa inyo kung anong nangyari. Ginanyan niya daw. Nakita na ako na nakahandusay na ba yung tawag doon, guys? Ano ba yung terms doon? Nahubad pa. Diyos ko Lord, hindi ko alam kung ano nangyari talaga. As in nakahiga daw ako sa ground. Di syempre si Mr. kumuha daw ng stick para may-open niya yung alam mo yung bamboo guys na ginagamit ko sa garden, yun daw ang ginawa niyang pang-open. Buti na lang ba na open. And then yun, alam nyo, sabi ng asawa ko nung binuhat niya daw ako, ang bigat-bigat ko daw guys, parang yung yung katawan ko daw, dalawang tao yung nakapatong sa akin. Hindi niya ako mabuhat dahil nga mabigat nga ako.
So, ang ginawa niya daw, itinawagan na yung biyanan ko kasi si mama naman nervyoso. Tinawagan na yung biyanan ko, binuhat ako, tapos yun, yung liya ko kasi nakahubad ako, sabi ng asawa ko, ano daw, humihinga naman daw ako, may pulso ako, may, alam nyo yung tawag nito, ibinipi ako ng biyanan ko, tapos, okay naman daw yung BP ko. So, ang nangyari, sinampasampal ako. Ganyan daw, talaga sinampal daw ako ng biyanan ko para magising. Bag na ganyan niya daw ako, ganyan. Tapos, yun, kung ano na daw ang ginagawa sa akin para magising. Ang nangyari, hindi daw ako nagising. Tumawag sila ng ambulance. So, tinakbo ako dito sa hospital, dito sa malapit sa amin. Tumawag sila, Notre Dame, ito yung hospital. Yun, dito sa Uni, maraming nakakaalam sa hospital na ito. So pumunta na yung mga, yung ambulance, ganyan. Hindi ko alam, basta kwento lang sa akin. Yung nangyari sa akin, tinakbo ako, and then, nung dumating ako doon sa hospital, ano na daw, yung alam nyo, kung ano na daw kinabit sa katawan ko para i-check kung may internal bleeding ako, ganyan. Tapos chinek din yung heart ko. Kaya may mark pa yung ano ko guys, oh. Parang kiss mark ba. Talagang yung alam nyo, yung electric na talagang sakit-sakit pa dito kasi alam nyo, yung parang may machine na iganyan nila para makuryente ako, ganyan. Kasi talaga humihinga naman daw ako. May okay naman yung heartbeat ko, ganyan. Pero hindi, wala akong power, yung alam nyo. So, yun, nangyari, in-scan din yung ulo ko, wala pa rin lang. Sabi ng asawa ko, kinakausap daw ako, ang kinakatakutan nila, baka may internal bleeding ako, baka nabagok ako, ganyan. Thank God naman, kasi naglalaway din daw ako guys. Tumawag pa ako daw ng asawa ko dahil nga baka dahil sa tubig baka nalunod, hindi naman nalunod yung tubig, pumasok sa, alam nyo, kasi nakaano na ako nakaganyan na daw ako sa and 2 hours, biruin nyo, 2 hours na nakahiga ako sa nag-pass out ako, and then nilagyan pa daw nila yung alcohol sa ko para makahinga ako. Wala talaga akong naalala na ganun. 3 beses daw na ginaganyan na 5 minutes. Siyempre, pag 5 minutes na maangsang ka sa Ilocano, pero wala daw, talaga wala daw, hindi, as in na, parang sabi ng asawa ko, baka nabagok ako, ganyan, yung last na ginawa sa akin is yung ni-scan yung ulo ko, and then, 2 beses na kinabit yung para sa heart. Alam nyo, yung parang inipit nila na ganyan, ang daming yung alam mo, wire na ganyan. Oh, andyan pa nga yung mark. Oh, tapos ang sakit-sakit dito ko kasi talagang pinsil daw nila dito. Tapos dito sa, chest ko. And then, nagising ako mga 5:30. And then, before that pala, nung nawala pala ako ng malay guys, sabi ng biyanan ko, umiiyak daw ako. May luha daw na lumalabas sa mata ko. Hindi nila alam kung anong nangyari. So, ang findings naman nila is, thank God, wala akong internal bleeding. Yung heart, ko guys, chart. Normal naman daw, very healthy daw ako. Thank God naman, wala daw akong internal bleeding. Hindi nila maintindihan kung bakit ako nagkaganon. Panic attack, yung diagnosis, may nakasulat dito, panic attack sabi niya. Tapos, yun, nagpanic daw ako. Paano ako nagpanic? Hindi ko alam. So, and then, ang binigay lang sa akin na gamot is ito, magnesium. Ito ay pang stress. Stress daw ako guys. Ewan ko bakit na ako na-stress. Kailangan ko daw ng magnesium plus B6. Pang daw ito guys, pang calm down ng nerves. Yun yung sabi ng asawa ko. Ito ang iti-take ko 2 weeks. Ay nako. Thank God naman, hindi ako
hindi ako na bagok ba, yung alam nyo, hindi ko alam talagang nangyari, hindi ko nga alam kung nag-shampoo ako that time, as in na, wala pa akong brana pumunta kasi nataranta na, hindi kami nakapag-vlog, syempre, yung taranta ng asawa ko, syempre, hindi ko na, wala nang isip yung asawa ko na i-vlog ako, syempre, accident ba, kaya kinikwento ko sa inyo guys yung nangyari. Alam nyo, hindi ko alam na nangyari sa akin, kwento lang sa akin. And then the next day, hindi pa rin ako okay, umiiyak daw ako. And then kung ano-ano daw sinasabi ko. Hindi ako normal that time in 2 days kasi parang may kinakausap daw ako, nakikita daw ako na parang nagtuturo ng ganyan, na parang babaliw na daw ako ganyan. So, ang nangyari, dahil parang may something sa, alam nyo, hindi maiwasan yung enemy, no? Alam nyo, gets nyo ba yung enemy? Parang inaatake daw ako, ganun. Yun yung ano ng biyanan ko. Dahil kapag nung kumakain daw ako, kapag kumakain daw ako, guys, alam nyo yung manok, hinimay-himay ko daw na ganyan. Kasi, yung biyanan ko yung nagluto ng manok, usually pagkakain ako, pag normal ako, no, kagating ko ako daw hinimay-himay ko, tapos parang gumaganon daw ako, may kinakausap ako ganyan. So natakot, nag-alala yung biyanan ko, bakit ganon. Ang akala naman ng asawa ko, dahil sa tinurok sa akin na pangpakalma, or yung na-conscious ba ako ganyan dahil sa nangyari ba, sa pagkaano ko siguro, pagka pass out. So 2 days na hindi ako normal, parang baliw daw ako, sabi ng mga bata, kasi nakikita ako na gumaganon daw ako, tapos kung ano daw, yung mga tanim ko pa daw, inaano ko daw, kaya yung isa kong paso na kamatis nasira dahil sinira ko daw guys, dahil inaano ko daw, yung, alam nyo, kaya sabi ko, ano kayang nangyari sa akin? Iniisip ko, ang nangyari, pumunta kami, dahil nga po, nag-alala na yung asawa ko, baka mabaliw ako, ganun. Kasi hindi daw ako normal talaga guys, para akong bata daw. Na, one time pa daw, yung araw na, in the next day daw, siyempre naligo na ako, alam ko naman yung ginagawa ko, pero, yung towel ko daw, nakatowel daw ako na ganyan, lumabas ako, tapos sinampasampal ko daw yung kamatis. Kaya yung ipakita ko bukas yung kamatis na nasira, kasi yung isang paso, dalawang kamatis ang guys, ang itinanim namin, isa na lang ang nabuhay dahil sinampasampal ko dahil nasira. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Sabi ng asawa ko, tara sa St. Charbel, kay St. Charbel. Pumunta kami, hindi na din kami nag-vlog, so konting na lang, nung naging okay na ako, nung prinay na ako ng pari doon sa Anaya, doon kay monastery ni St. Charbel, naging okay po ako. Alam nyo, yung ito, may clip lang, mamaya at the end, yun lang yung nakuha ko, that time naging okay na ako guys. Pero nung on the way kami na papunta sa Anaya, ganun daw ang ginagawa ko, yung bumili daw kasi si Mr. ng manushi cheese. Alam niyo daw yung bread ng manushi, ginagawa ko daw body of, yung, alam niyo yung body of the Christ, yung hostya, ginawa ko daw bilog, tapos tinataas ko daw na ganyan, para daw akong baliw guys. Tapos, gumaganon daw ako. Sabi ng asawa ko, Diyos ko, that time daw, nagpray daw yung asawa ko na na ibalik ako sa normal, kasi paano na lang daw, mga bata na lumaki sila. Alam nyo yung hindi maiwasan ni Mr. na baka magkabaliw ako. Ganon. And then, yun, prinay ako ng, alam nyo, binasbasan ako ng yung pari doon kay St. Charbel, doon sa monastery. Tapos binigyan niya ako ng, after na ako kinausap, kasi kinausap ako kung alam nyo, lahat iba kasi yung isip ko that time, hindi ko alam. May time na okay ako, alam ko yung sinasabi ko, alam ko yung ginagawa ko. May time na na para daw akong bata. Yung ako,
So, alam nyo, umiiyak that time si Mr. Sabi niya, sinagkwento niya sa akin. Tapos yung nag-alala talaga. Tapos nung pauwi na kami, naging okay na ako, guys. Thank God, okay na ako. So, yun yung nangyari dahil wala kaming vlog ng ilang araw. ang kinagulat ng doktor, hindi naman ako nabagok, hindi nila maintindihan kung bakit ako na sabi nga ng asawa ko, ang bigat-bigat ko daw. Dati naman na binubuhat ako ni Mr. Alam niya yung weight ko, pero sabi niya dati yung araw na yun daw, guys, sobrang bigat ko daw, kaya dalawa sila ni mama na bumuhat sa akin. Yun yung sabi. So, ito, 2 weeks ako mag-take, tapos magpa-check up ulit ako. I-check ulit nila yung ulo ko, guys. Ngayon na okay ako na nakikipag-usap ako sa inyo, yan, normal ako ngayon, yung alam nyo. Pero yung in the past, ilang araw ba, after nangyari sa akin yun, hindi ako okay, para daw akong baliw. Meron pa daw yung, alam nyo, sa labas, dun sa upuan namin, yung blue na ganito, ginaganon ko daw sa upuan. Pinapalo ko daw para daw akong bata. Kaya bantay sila sa akin. Nang kinakatakutan pa ng biyanan ko, baka magkuha ako ng knife. Si biyanan ko talaga nagbantay sa akin, yun ang sabi ng mga bata. Kaya na dahil may work that time si Mr. in the next day. Kasi pagkagising ko, guys, nung natulog naman ako, okay naman ako. Yung kalma. Pero nung pagkagising ko ng in the next day yun, doon daw ako nagwawala. Umiiyak daw ako. Ganyan. And then, may sinasabi daw ako, ayoko na. Ganun daw yung naririnig ng mga bata sa akin. Ayoko na. Hindi ko alam kung anong nangyari talaga. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Ngayon, ang pinapasalamat ko na lang ay okay ako, hindi ako na bagok, or alam nyo, dahil siguro sa kakaisip na din ba. So, yun lang yung kwento ko, guys. Kaya, kahit naman anong ingat natin sa katawan natin, hindi natin alam ang aksidente talaga. Hindi ko nga din alam, okay naman ako that time. Nung araw na yun ba, 12:30, maligo lang ba ako? Nag-pass out na ako ng di na oras. So anyway, guys, salamat pala sa panonood nyo. Thank you sa pag-abang sa aming vlog. God bless you all, guys. Ingatan natin ang ating sarili. At lagi tayong magdasal. Ang ng asawa ko, yung pari, sabi na baka after daw ng yung shock ba, yung pagkaano ko, yung kaya ganun yung ako. Sabi niya, okay ka, hindi ka baliw. Sabi niya, don't worry, God be with you, and Saint Charbel, Mama Mary, ganun na siya. Ayan. So, hindi ko alam kung kailan ito may upload. Kabukas kung maka-edit ako, may upload ko ito at may share ko sa inyo, guys, ang nangyari kay Mami Laura. So, hanggang dito na lang. We love you all, guys. Salamat sa panonood. God bless you all. Bye. Saint Charbel. Hindi ako nakapag-vlog doon sa tomb niya, monastery niya. Clips lang, konting video lang ito. Galing na kami doon sa monastery niya.